Magandang buhay mga kababayan. At though hindi po maganda ang nangyari sa ating Senado kahapon, kasi ngayon po ay August 7, pero still maganda pa rin po ang buhay. Amen po. So yan po, pag-usapan natin yung mga nangyaring ganyan sa ating Senado. Kanina po, wala pa akong alam. Nung pag-gising ko, wala pa akong alam sa nangyari sa Senado kasi sa pagod ko kahapon ay nakatulog ako mas maaga. Kaya ayun po. So sa kanina nag-listen ako sa Lord sa aking quiet time. Lord, sabi ko, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa akin ngayon? So ayun po. Sabi ko, ano po yung masasabi niyo sa impeachment ni Sara? Yun. Kaya ito po yung sinabi ng Lord. Yan. Para po sa hindi naniniwala na ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa kanyang mga anak. Ngayon, magbasa po kayo ng Biblia, makikita niyo na ang Diyos ay nagsasalita. Ayan, sabi niya, anak, kinakailangan si Sara magpatuloy na maging isang figura sa inyong bansa. Yun nga lang, ang figura niya ay larawan ng kasamaan. Yan po. Sabi niya, hindi ako natutuwa sa mga nangyayari sa inyong Senado at hudikatura. Sabi niya. Tapos, patuloy ninyong ipanalangin para sa mga anak ng Diyos. No? Patuloy ninyong ipanalangin ang katarungan at katuwiran ang maghari sa inyong bansa. Tapos na mga kababayan, may nakita kong sapa. Yung sa sapa, may mga hamba-hamba lang na kulay black. Black object yun. Sabi niya, anak, ganyan ang katarungan sa inyong bansa. Ngunit, nais kong patuloy ninyong ipanalangin ang korupsyon ay mawala sa inyong bansa. Sabi niya. Sabi niya, marami sa inyong mga senador ay napasakan ng pera. Sabi niya, kung kaya't nawala ng halaga ang katarungan at katwiran. Iyan ay patuloy na napalitan ng katiwalian. Sabi niya, nagkamali ako. Sabi niya, kung kaya't nawala ng halaga ang katarungan at katwiran, iyan ay patuloy na napalitan ng katiwalian. So, yung katwiran at katarungan, napalitan ng katiwalian. Katiwalian. Yan. Pero ito pa maganda sa sinabi po ng ating Panginoon. At nawa ay makarating ito sa mga senador ng bayan. No? Sabi niya, ngunit, subalit sa huli, tandaan mo, ang katarungan ay mananaig pa din sapagkat ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay Diyos ng katarungan. At mananagot ang mga senador na iyan sa paraang hindi nila inaasahan. So mga kababayan, yan po yung sinasabi ng Panginoon. Bagamat parang hindi natin makamit ang katarungan at katuwiran sa ating, dahil dyan sa mga senador na yan at mga hudikatura, mga judges, mga hukom, pero ang Diyos na katarungan ay gagawa. Ayun, alam po ninyo. So praise the Lord po, kasi syempre nakikita niya paghihirap ng mga Pilipino. Paano kung hindi nanakaw ang pondo ng bayan, di sana mas magaan ang buhay, lalo na ng mga estudyante nung panahon na pagiging kalihim ni Sara ng edukasyon, di ba? O ngayon, ang mga kabataan, siyempre, nag-itiis sa mga ano tawag doon, silid-aralan sa labas. Yung iba, marami, ganyan. Pero ito po yung magandang sinasabi sa Biblia. Sabi niya, to do what is right and just is more acceptable to the Lord. Yan. Magiging acceptable sa Lord yung pagiging
ayun, gumagawa ng tama at makatarungan. Na po. Yan po yung sinasabi sa Proverbs 21:3. Yun. So, i-claim po natin yung mga kababayan, no? Tapos, ito pa yung sinasabi niya. Sa Amos 5:24. Sabi niya, let justice roll like a river. Yan. Righteousness like a never-ending stream. Kaya pala pinakita ng Lord sa akin yung stream o yung brook, no? Na maraming hadlang na kulay black, ganyan. Yung pala, iyan yung mga ginagawa ng mga senador, ng mga justices na yan. Pero, ang sabi ng Lord, let justice roll like a river. Yan. And righteousness like a never-ending stream. Lord, yun po yung gawin po ninyo sa aming bansa. Sobra na po sila. Ang tindi po ng mga pinaggagawa nitong mga senador na to. At Lord, I pray na managot po sila dyan. Yung sinasabi niyo po na mananagot sila, itong mga senador na to, sa paraang hindi nila inaasahan. Kasi siyempre po, ang lahat ng mga kasalanan may pananagutan, meron silang kaparusahan. Di pa ba sinasabi sa Ten Commandments? Isa sa mga Ten Commandments ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Yan. Kaya siyempre kapag po meron pong paglabag sa kautusan, meron pong kaparusahan yan. At marami sa mga ginagawang kasamaan, pag binasa nyo talaga yan sa Bible, kamatayan ang ang kaparusahan. Maraming kasalanan, kaparusahan ay kamatayan. Kaya, sa bagay, lahat naman tayo mamamatay at mananagot tayo sa Diyos. Haharap tayo. Kaya kayo mga senador, no? Ipagsusulit nyo ang mga pinaggagawa nyo yan. Kawalang katarungan, kawalang katuwiran ang pinaggagawa nyo. Kaya, meron pa naman kayong panahon para magsisi bago kayo humarap sa Diyos. Magsisi kayo at itama ang mga kamalian. At yung sinabi ng Lord, kasi napasakan kayo ng pera. No? Kasi yan yung pagkagahaman. Alam nyo, ang greed knows no bounds. No? Kahit na napakarami nyo ng pera, no? Dahil sa mga pinaggagawa nyo, hindi pa rin kayo nasisyahan. Kasi nga, greed knows no bounds. No po? Pero anong gagawin nyo sa pera? Sige, makita nyo, mananagot kayo sa Diyos, no? So, yun po. Tandaan nyo po yan, no? Sabi ng Lord, hindi ako natutuwa sa mga senador na yan. At itong si Sarah, ano sabi ng Lord? Siya ay figura. Siya ay figura ng kasamaan. Sabi niya gano'n. Ano po? Walang katuwiran. Larawan ng kasamaan itong si Sara Duterte. Gusto niyo ba, sa mga nanonood sa akin, gusto niyo ba maging presidenta isang klase ng babae na ganyan? Ang sabi nga ng Panginoon, sa kanyang mga salita, righteousness and justice exalt the nation. Yun po yung nagpapataas sa bansa. Pero paano kung walang righteousness, walang justice? Yan po yung magpapalubog. Maglulubog tayo sa lusak. Ay mga kababayan, patuloy na ipanalangin magkaroon ng katwiran at katarungan sa ating bansa. Yun po. So, yun po. Ito po ang inyong lola, si Lola Madam. Na kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. Okay po. Sabihin natin, na lagi natin sabihin na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. So, ibig sabihin, kung hindi Diyos ang gabay mo, Satanas, hindi ka masaya. No? Yun po. God bless everyone. Bye.